Sa susunod na linggo, target ipamahagi ang halos 3 bilyong pisong fuel subsidy para sa mga PUV drivers at kasama sa mabibigyan ng ayuda ang mga tricycle driver at mga delivery rider. At nasa frontline balitang yan si Elaine Fulgencio. Isa si Rene sa mga driver na nakakuha ng fuel subsidy noong kasagsagan ng pandemya. Ngayong ika-7 linggo nang walang preno ang taas presyo sa petrolyo, sana raw makatanggap ulit siya ng ayuda. Pagka tuloy-tuloy kasi yung taas ng gas, bumababa naman yung kita namin dahil napupunta sa gas. Pero kung may mga subsidy na tinatawag, siyempre nakakabawas sa amin yun. Nakakatulong din sa amin. Ang tricycle driver naman na si Ernesto, hindi raw nakatanggap noon ng fuel subsidy. Kaya panawagan niya ngayon. Sana ma'am, makatanggap lahat ng mga driver dito sa Mandaluyong ma'am. Tricycle driver. Kasi nung nakaraan, di kami nakatanggap ma'am eh. Ayon sa Department of Transportation, naglaan ng pamahalaan ng 2.95 billion pesos na fuel subsidy para sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, isinasapinal ng implementing rules and regulations ng panibagong fuel subsidy. Kung mailabas na ang pondo mula sa Department of Budget and Management, agad daw itong ipamamahagi sa susunod na linggo. Tinatapos lang po namin yung amended JMC na nire-require po ng Department of Budget and Management. So hopefully matapos po ngayong araw, posible pong mai-download na po yung pera sa amin. Sa datos ng LTFRB, aabot sa 280,000 na PUV drivers gaya ng mga tsoper ng jeep, bus at UV Express ang tatanggap ng one-time cash grant, habang ang nasa 930,000 tricycle drivers naman, DILG ang mamamahagi ng fuel subsidy. At sa DICT naman, manggagaling ang ayuda para sa 150,000 delivery riders. 10,000 pesos na fuel subsidy ang matatanggap ng mga driver ng Modern Jeep at UV Express. 6,500 naman sa iba pang PUV drivers gaya ng bus at traditional jeep. Makakatanggap naman ng 1,000 pesos ang mga tricycle driver, habang 1,200 pesos naman sa mga delivery rider. Makukuha ng mga benepisyaryo ang fuel subsidy sa e-wallet o Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece card. Kung wala sila nito, pwedeng mag-over-the-counter sa Land Bank. Bukod sa fuel subsidy, patuloy pang pinag-aaralan ng LTFRB ang mga petisyon para sa taas pasahe. Sa susunod na linggo, magkakaroon ng board hearing para sa hiling na 5 piso fare hike sa jeep. At sa September 12 naman, diringgin ang petisyon para sa 2 pisong taas pasahe. Nakatakda rin daw magsumite ng fare hike petisyon ng mga bus at taxi. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.